Tayo po this November, meron po tayong sermon series called, ano daw po? Bless. At hindi ko na po patatagalin. Ito po ang pag-uusapan natin. Ito ang life lesson natin for today. Bless life. Sino pong gusto ng buhay ng punong-puno ng pagpapala? Amen. At pag pinag-usapan natin po ang pagpapala, hindi lang po ang usapan dito ay pera. Amen po ba? Pag ikaw ay malakas, pinagpala ka. Kapag ikaw ay buhay, pinagpala ka. Kapag wala kang sakit, pinagpala ka. Amen po ba? Kapag masaya ang pamilya mo, buo ang pamilya mo, pinagpala ka. Tama po ba? Kaya napakaganda po, no? At gusto ko lang po tanungin kayo sa umaga na to, what does a blessed life look like? Kung bibigyan ko po kayo ng chance na pumili at isipin, ano ang gusto nyong itsura ng blessed life, kapatid? Anong gusto nyo pong punong-puno? Ay, thank you Lord, walang sumagot ng pera. Thank you Lord. Gusto po natin punong-puno tayo ng presensya ng Panginoon. Amen po ba? Pero titignan po muna natin, kayo po ba ay humatching na? Nahatching na po ba kayo? Or sa English, sneeze. Kapag may katabi kang umatching, anong sasabihin mo? Oh, tinan mo, punong-puno ng pagpapala. Atching pa lang. Pag sneeze pa lang, bless you. Pinagpala ka na. Amen po ba? Pero tingnan natin, kidding aside, tingnan natin. Some people think of blessed as a spiritual term of, ano daw po? Good fortune. Sino pong gusto ng good fortune? Siyempre, gusto nyo po ng good fortune, good life. Amen po ba? At kapag meron pong good fortune, kayo po ba ay tumataya dyan? Kasi pag nanalo ka dyan, ano po mangyayari? Good fortune. At minsan po kahit Christian na napapataya kasi may lotto jackpot, super jackpot, pambihira. Anong ipapanalo? 200 plus million. Sino pong gustong 200 plus million? Eh, tingnan nyo, wag po kayong tataya. Okay po ba? Wag po kayong tataya. At hindi po dyan tayo mabe-bless. Amen po ba? Hindi po tayo dyan. Pero alam nyo po, ang tao, mga kapatid, ay may tatlong C na gusto. Una, ito daw po ang unang C, ito daw po yan, catch. Gusto daw natin makareceive ng something good. Alam nyo po, na-realize ko na human nature na ang tao gusto laging makatanggap ng maganda. Amen po ba? Sino dito humangad ng pangit ang matatanggap niya? Sinong gusto nun? Disaster sa buhay, chaos. Wala, tama po ba? Gusto nyo maganda ang buhay nyo, gusto mo komportable ang pamilya nyo, gusto nyo kung ano man ang trabaho mo, the best ka doon. Amen po ba? You want to receive something good in your life. Yun ang katotohanan. Catch. At ano daw po ang sumunod? Completion. Desired outcome. Gusto mong magaling sa trabaho, maganda yung outcome. Malaki ang compensation. Kapag nagtayo ka ng business, anong gusto mo? Gusto mo parang mega na corporation na siya. Gusto mo lumaki yung business mo. Tama po ba? Yun ang dinidesire natin. At hindi lang completion, ito daw po, comfort. Exceptional comfort. Tanong ko po sa inyo, sino pa po dito ang nagko-commute? Mga nagko-commute po. Pag nag-commute po ba kayo, gusto niyo pa po bang sumakay sa jeep? Ayaw. Narinig ko ayaw. Gusto niyo po bang sumakay sa jeep? Wala po akong problema sa jeep ha. Tatanungin ko lang po kayo about sa comfort. Gusto niyo po bang sumakay sa jeep? Totoo? With all honesty, gusto niyo po ba sa jeep? Yes? Sige po. Paano kung may bus? Anong pipiliin mo, kapatid? Jeep or bus? O, tingnan nyo, kanina gusto nyo sa jeep. Niloloko nyo. Amen ka ng amen. Ano po bang ibig sabihin nun? Gusto natin po dahil ang bus, meron po siyang, di ba? Gusto nyo po bang pumasok sa work na haggard tayo? Di ba? Gusto niyo po ba makikita niyo si Pastor? Ay, pambira, kadiri na to si Pastor. At lahat po tayo gusto ng comfort. Amen po ba? Ito po bang tatlo na to ay masama? Hindi siya masama.
Gusto po natin yan sa buhay natin. At alam niyo po, meron po akong equation para magkaroon tayo ng blessed life. Ito daw po yan. Una, dapat meron tayong right mind. Amen po ba? Para mag-succeed ka, kailangan may right wisdom ka, may right knowledge ka. At hindi lang right mind, kailangan may right heart ka. Alam niyo po, pag yumaman ka, at gusto mo lang yumaman, kapatid, pero gusto mo mag-under the table, mali na. Amen po ba? Gusto mo yumaman, pero may natatapakan kang tao, mali na. Tama po ba? Hindi right yung heart. Gusto lang yumaman. Pero sa lahat ng yan, kapatid, kung meron kang right mind, may right heart ka, pero wala kang, ano po yung dulo? God's favor, magiging kulang ang lahat, baliwala. Gusto niyo po bang patunayan ko yan? Na kailangan natin ng God's favor sa buhay natin. At alam niyo po, ang Greek word ng bless ay makarios. It means, sabi daw dyan, happy, enlarged, or lengthy. Tanong ko po dito, sino po ang masaya? Oh, bless ka. Ano po ba ang tingin nyo lagi sa bless? Punong-puno ng pera? Hindi, kapatid. Pag masaya ka, bless ka. Amen po ba? Pwede nyo po bang sabihin, I am blessed. Tama? Blessed po tayo. At ang sabi dyan, enlarge our capacity. Kung ano pa po, yung talents natin, i-enlarge natin. At ano po daw yung lengthy? Yung duration po niya na kahit sa dulo ng panahon, kapatid, kakayanin natin na blessed tayo. Amen po ba? Yun ang gusto natin. At titignan lang po natin sa New Testament, pag pinag-usapan po sa Bible, ang meaning ng blessed, ito daw po yan, the New Testament defined that kind of happiness that comes from receiving, ano daw po? Favor from, sabihin kapatid, kahit sabihin mong may right mind ka, may right heart ka, madami kang pera, pero wala kang favor from the Lord, ano mangyayari daw po? Kulang. Kulang ang lahat. Ito ko pong isa pang tanong sa inyo, have you heard the word beatitudes? Narinig nyo na po yun? Tanong mo sa katabi mo, may ugali ka? Ay, mali ba yung tanong na yun? Isa pang tanong. Tanong mo na lang sa katabi mo, may attitude ka ba? Parang malala din ah. At pag pinag-uusapan po natin yung beatitudes, sa ibang salin, ano daw po yan? Beautiful attitudes. Tanong ko po sa inyo, beautiful po ba ang attitudes natin? Minsan, pastor. At alam niyo po, nung inaaral ko to, yung verse na to sa Matthew 5 verses 1 to 12, parang nung binabasa ko siya, it doesn't sound like blessing. Parang hindi blessing, ba't ganun? Parang mukha siyang pinapahirapan tayo. At tutuloy ko lang po, the word beatitude comes from the Latin, ano daw po? Beatus. Meaning, ano na naman daw po? Gusto natin maging blessed, kapatid. Alam niyo po, gusto ni Lord happy ka. Amen po ba? Gusto ni Lord happy ka. And they describe a state of spiritual well-being. Pag sinabing spiritual well-being, may tama kang core values. Tama yung faith mo. Tama yung moral principles mo, kapatid. Yun daw ang spiritual well-being. At ano daw po yung sumunod? Divine. At yung divine favor po na yon, saan mo lang makukuha yon? Sa Diyos. Divine favor. Tuloy ko lang po. At gusto natin na sobrang blessed tayo. Amen po ba? So, kailangan mo ng beatitude. At sabi dyan, beatitude, it means supreme blessedness. Supreme na to, kapatid. Todo-todo na. Yung pagiging blessed, ito yung gusto natin. At si Jesus po ang nagtuturo dito. At gusto ko lang po i-run through to, hindi ko po siya kayang explain lahat, pero sana may matutunan tayo sa araw na to. Amen po ba? At ito pong tanong natin, how can I live a blessed life? Sino pong gusto ng blessed life? Amen. Gusto natin ng punong-puno ng pagpapala. Tingnan po natin. The blessed life starts with sabi po natin, if we want a successful life, we need a right heart.
So gusto natin mag-start sa puso natin. Ang sabi sa Matthew 5 verses 3 to 6, ito daw po yun, pakinggan niyo po ko. Sabi dito, blessed are the... Pastor, blessing ba yan? Bakit poor kagad? Tingnan niyo po muna, ha? I-analyze po natin. Ano una kagad? Blessed are the... Paano yung rich? Lord, di na ako bless. Poor lang. Saglit. In spirit. Let's continue. For theirs is the kingdom of... Sa kanila yung kingdom ni Lord. At tutuloy lang po tayo, ha? Tingnan niyo po. Blessed are those who... Parang may problema. Bakit negative na naman? Tama po ba? Napapansin nyo? Poor? Mourn? Pag nagmo-mourn ka, ano po yan? Saan po yan? Saan nyo ginagamit yan? Kapag namamatayan, tama po ba? May nawawala. Nagmo-mourn ka. For they shall be... Pero parang may blessing naman sa sunod. Tama po ba? Pangit yung una, pero may blessing. Tuloy pa natin. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Ang ganda, no? For they shall inherit the earth. Tuloy lang po natin. Blessed are those who hunger and... Pambira, pastor. Bakit ganun? Kailangan gutom at uhaw. Blessed ba yan? Di ba dapat blessed 3 times a day kumakain? Saglit, wait. For righteousness, for they shall be satisfied. Anong meaning nitong mga bagay na ito? At let me explain. Gusto ko lang po maintindihan. At uunti-untiin lang natin. Kailangan natin umpisahan sa puso. Tingnan niyo po ito. Anong meaning ng poor in spirit? Poor in spirit is to recognize one's inability to save oneself or produce righteousness apart from God. Lagi niyo po ba ito nasasabi sa buhay niyo na, Lord, hindi ko kaya kung wala ka? Nasasabi niyo po ba yun? Kaya po ba natin nang wala ang presensya ng Diyos sa buhay natin? Kaya ba natin iligtas yung sarili natin at dali ng sarili natin sa langit? So, maiintindihan natin dito na ito ang poor in spirit. Amen po ba? Na naiintindihan natin, apart from God, we can do nothing. We need God in our lives. Amen po ba? So, kailangan sa buhay natin, lagi si Lord ang sentro ng buhay natin. At yun ang poor in spirit. Hindi ibig sabihin doon na poor na wala kang pera, kapatid. Naiintindihan mo lang na kailangan mo ang Diyos sa buhay mo. Every day sa buhay mo, kailangan mo siya. Amen po ba? At tutuloy ko lang po, dahil daw poor in spirit, it destroys pride and self-reliance. Kapatid, nasa posisyon ka ba na maganda ngayon? Hindi mo dinala ang sarili mo dyan. Amen po ba? Dinala ka ng Diyos dyan. Kung may wealth ka ngayon, kung meron kang kayamanan ngayon, hindi ikaw ang nagdala dyan, ang Diyos ang nagdala sa'yo dyan. Inalaw niya yun. So, maiintindihan natin na hindi dapat tayo magkaroon ng pride and self-reliance. Kailangan natin ng Diyos. At sana, kapatid, ito ang lagi nating gagawin. Daily surrender. Every single day, Lord, I need you. Pagkagising mo, Lord, kailangan kita. Pag matutulog ka, Lord, gisingin mo ko para sa kinabukasan. Lagi mo siyang kailangan. Amen po ba? Yan ang kailangan natin. At pinag-uusapan natin yung morning, nakaka-experience tayo ng mga pangit na sitwasyon sa buhay natin. Sabi diyan, allow morning to push you toward God, not away from. Minsan iniisip natin, kapag nagsasuffer tayo sa buhay natin, iniisip natin, pinapahirapan tayo ng Diyos. Iniisip natin, ano pa po ang iniisip natin? Pinaparusahan tayo ng Diyos. At dahil naiisip natin na pinaparusahan tayo ng Diyos, mga kapatid, ano po nangyayari sa atin? Yung faith natin nawawala. Na sana, kapatid, kapag nagsastruggle tayo, ano po ang una nating gagawin? Mas lalo tayong lumapit sa Diyos. Mas lalo tayong lumapit. Alam niyo po, sana ito din ang morning natin. Morning over personal, ano daw po? Sin. Sino dito na nagkakasala siya, naaalala mo lagi si Lord pag nagkasala ka? Tama po ba? Yung Holy Spirit gumagalaw. At pag naisip mo yun, Lord, patawarin mo ko.
And that's a good thing. Amen po ba? Na lagi kang pinapaalalahanan ng Diyos kapag nagkakasala ka. Na sana tayo, naiiyak tayo kapag gumagawa tayo ng kasalanan. Pag hindi ka na umiiyak sa ginagawa mong kasalanan, kapatid, ano na mangyayari sa'yo? Wala na. Okay na sa'yo magkasala ng paulit-ulit. So sana ganito po tayo. At hindi lang mourning dyan, sabi dyan, mourning over suffering and injustice. Sa mundo natin, may injustice. Sa flood control, may injustice. Tama po ba? Sana wag niyo pong kalimutan. Sana may, di po ba? May politikong managot sa mga ginagawa nila. Kasi lahat tayo nagsasuffer. Tama po ba? Injustice. At tutuloy ko lang po, ang meekness, pag sinabi pong meek, ito daw po ay quiet, gentle. Tanong, gentle po ba tayo? Quiet, gentle, meekness, trust God's, ano daw po? Timing and justice instead of seeking revenge or dominance. Minsan, kapatid, may ma-encounter kang problem or fight. May ma-encounter kang fight. Hindi lahat ng laban kailangan mong patulan. Amen po ba? Hayaan mo ang Diyos gumalaw. At ipapanalo ka ng Diyos. Amen? Kailangan lang ng meekness. At tutuloy ko lang, tingnan niyo po kung paano ko lang po siya ine-explain sa inyo, yung per verses po niya. At tingnan niyo po, the world hungers for many things. Do you agree with me? Ano ang kailangan ng tao? Success. Pleasure. At ano daw po yung pangatlo? Security. Gusto niyo po ba yan? Tama naman. Hindi naman mali na maghangad niyan. Lahat tayo gusto niyan. Pero sana ito kapatid, ito sana ang nasa puso natin. Only God can satisfy the deepest longing of the human soul. Na sana kapatid, kahit makuha mo yung success, pleasure, kulang yan kapag wala ang Diyos. Hindi yan sasapat sa'yo. Kukulangin ka pa din dyan. At mamaya, may explain ako po sa inyo dyan. Tuloy ko lang po. These beatitudes speak to the, ano daw po? Inner posture of the heart. At ito daw po ang gusto ni Lord maintindihan natin. Ano daw po yung tatlo? Humility, gentleness, and longing for God. Sa tatlong ito, mga kapatid, ano ang pinakagusto nyo? Kung papapiliin po kayo. Sige nga po. Sa tatlong ito, ano ang pinakagusto nyo? Longing for? Tama naman, wala pong maling sagot. Pero ako po, kung papapiliin niyo po ako, ito po ang gusto ko. Humility. Bakit, Pastor? Kapatid, pag natutunan natin na magkaroon tayo ng humble heart, kaya natin maging gentle. Tama po ba? At kapag humble na tayo, maiintindihan natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Tama po ba? So, nung unang kailangan natin, humility. Kasi the more we know, natututunan natin, akala natin lumalaki utak natin, akala natin gumagaling tayo, pero the more we know, alam niyo po, nakikita ko mas lumiliit tayo, mas lumalaki ang Diyos. Kasi mas powerful ang Diyos kaysa sa atin. Amen po ba? Akala natin powerful na tayo, ginagawa na natin lahat eh. Pero hindi, si Lord ang powerful sa buhay natin. At napakaganda ng humility. Bakit po in James 4:6, and He gives grace generously. As the scriptures say, God opposes the proud but gives grace to the... Tingnan niyo po, no? Malapit ang Diyos sa mga taong mapagkumbaba. Tanong mo nga sa katabi mo, humble ka ba? Sumagot ng oo. Alam niyo po, nagkakaroon ng unity sa lahat ng bagay, sa ang aspeto, sa simbahan, sa trabaho, sa school, kapag lahat doon ay humble. Tama po ba? At dapat sa church, ito ang sentro sa atin. Pagmamahal at humility. Yun ang sentro sa atin. At tutuloy ko lang po, how can I live a blessed life? Ito daw pong sumunod, the blessed life shows in how we treat
people, dapat nakikita sa atin, nag-reflect sa atin si Christ, kapatid. Tuloy po natin. Sabi dito, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. Pag merciful ka, you will receive mercy. Ang ganda, no? Tuloy lang po. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Bakit, no? Kasi si Lord ay pure, si Lord ay holy. Tama po ba? Tuloy lang po tayo. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. At gusto ko lang po ulit, unti-untiin to. Pag sinabing mercy, dapat daw po to, forgiveness and, kapatid, kaya mo bang magpatawad? Kaya mo bang magpatawad? Tutuloy ko lang. People who have received mercy naturally show mercy. Sino dito may kaaway? Pinatawad mo na ba, kapatid? At bakit ko sinabing people who have received mercy naturally show mercy? Kapatid, tayo makasalanan tayo. Amen po ba? Punong-puno tayo ng kasalanan. Punong-puno tayo ng mali yung ginagawa. Pero anong ginawa sa atin ng Diyos? Anong ginawa sa atin ng Diyos, kapatid? Pinatawad. Tapos tayo, ayaw natin magpatawad. Pambira, mas lamang pa tayo sa Diyos. Kapatid, sana hindi hatred ang nasa puso natin. Amen po ba? Sana nandoon po tayo sa love. Kung nagkasala ang tao, kailangan natin patawarin. Amen po ba? Patawarin. Tuloy ko lang po, those who forgive experience freedom. Palalayain ka niyan, kapatid, kapag marunong ka na magpatawad. Palalayain ka niyan. Saan daw? From bitterness. Huwag ka na maging bitter, kapatid. Last 2 years ago na yung away mo, tama na. Pwede po ba yun? Patawarin mo na. At hanggat hindi mo siya pinapatawad, kapatid, hanggat hindi mo siya pinapatawad, sino bang nahihirapan? Ikaw ba o siya? Ikaw din. Bakit? Hindi ka makapag-move on. So patawarin natin. Amen po ba? Tuloy lang po natin. Purity, sabi doon, di ba? Sa mercy, ito naman purity. Purity is not merely avoiding sin. Bakit purity is not merely avoiding sin? Lahat po tayo nagkakasala everyday. Tama po ba? Lahat tayo nagkakasala. Pero sana kahit nagkakasala tayo, kapatid, ito sabi, it is desiring God above all else. Na kapag nagkakasala tayo, ang goal pa din natin, Lord, gusto namin maging kamukha ka. Gusto ko pa din magbago, Panginoon. Sa puso ko, ito pa din ang susundin ko. Gusto ko pa din ng maayos na puso, Lord. Sana ganun po tayo. Amen po ba? At tutuloy ko lang, sabi dito, peacemaker. A peacemaker does not simply keep peace, they create peace. Ito po sabi dyan, initiate reconciliation. Ngayon ang tanong ko po sa inyo, pag may dalawang nag-away, kapatid, anong gagawin mo? Sige, anong gagawin mo, kapatid? Pastor, pag-aawahin ko lalo. Pagsasapakin ko yan, Pastor. Go. Okay, bro, may kasalanan yan. Sapakin mo na. Ganyan po ba tayo? Gusto pagsabungin? Sige. Okay, tataya ako kay bro. Ganun po ba tayo? Hindi, kailangan tayo yung middleman. Amen po ba? Mag-initiate tayo na, hindi, pag-ayusin natin. Ayusin natin. Amen po ba? Sabi, peacemaker eh. Hindi troublemaker. Peacemaker. At ano pa daw sumunod? Speak gently in. Na kapag may nag-aaway, kapatid, huwag kang, anong unang ginagawa pag galit ka na? Sisigaw. Huwag kang sisigaw. Kausapin mo ng malumanay at gentle. Bakit, kapatid? Pag kayo ay nagsisigawan, walang patutunguhan. Tingnan niyo po, sa nag-aaway sa banggaan, anong ginagawa ng banggaan pag nagkabanggaan? Sigawan agad. At kapag dalawa yun nagsisigawan, ano po mangyayari? Di na, labasan na ng baril. Di ba? Tama po ba? Conflict. Sana, kapatid, tayo, hindi po tayo ganon. Sana mapagkumbaba tayo. Amen po ba? Peacemaker po tayo. At yun ang gusto ng Diyos.
Hindi ko po to utos, gusto ng Diyos sa atin. Sana ganun po tayo. Alam niyo po, this describe how a transformed heart shapes our action toward others, mercy, purity, and yan po dapat ang ginagawa natin. Mercy, purity, and peace. And last, how can I live a blessed life? The blessed life stays strong in, ano daw po? Hard times. Grabe, si Lord to eh. Sabi diyan, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake. Ginawa mo yung tama, pero napapersecute ka. For theirs is the kingdom of heaven. Tanong ko po sa inyo, sino pong na-experience to? Noong naging Christian siya, mas dumami yung problema ng buhay niya. Tama po ba? Sinusubok yung pagiging Kristiyano mo. Sinusubok yung faith mo. Pagka lumalapit ka sa Diyos, mas lalong dumadami yung problema. Kasi bakit? Inaaway ka ng kalaban eh. Tama po ba? Pinapabagsak ka ng kalaban. Pero sana yung faith natin nagsastand firm. Amen po ba? Nagsastand firm. Sabi dito, Jesus teaches that suffering for righteousness is not hindi porket may faith ka, kapatid, pinaparusahan ka ng Diyos. Hindi totoo yun. Amen po ba? Kapag may faith ka, binibless ka palalo ng Diyos. Na-experience mo lang yung suffering na yan. Temporary, saglit lang yan, kapatid. May gagawin maganda ang Diyos sa buhay mo. Yun ang kailangan mong tanggapin. At tutuloy ko lang po, hardship clarifies your identity. Kung Christian ka ba talaga? Kasi pag may hardship, may problema sa buhay, mapambira, mapapaisip ka, Kristiyano ba talaga ako? Nandiyan ka ba talaga, Lord? Kasama ba talaga kita? Tama po ba? Minsan naiisip natin yon. Sana ina-anchor natin kay Lord yung faith natin. Hindi, Lord, magtitiwala ako sa iyo kahit ano pang mangyari sa buhay ko. Kahit pangit, Lord, tatanggapin ko basta kasama kita. Amen po ba? Yun ang kailangan natin. This shows that blessing remains even in trials. May persecution eh. Pero kahit pinipersecute ka, kapatid, may blessing pa din doon. Lagi mong tatandaan na lagi ang gusto ng Diyos sa iyo ay blessing. Gusto ni Lord, bless ka. Amen po ba? At tatapusin ko po dito in Matthew 5:12. Sabi diyan, rejoice and be. Pag may problema ka, rejoice and be glad. Amen po ba? Because great is your reward in. Huwag ka masyado tumingin sa earthly things. Huwag ka masyado sa material blessings, kapatid, kasi may blessing ka na nasa langit. Yun ang tignan mo. At the best yun. Sabi diyan, for in the same way, they persecuted prophets who were before you. Kahit yung mga dating tao, pinersecute. Pero kahit tayo ma-experience natin persecution, alam natin kasama natin si Lord. Amen po ba? Yun ang napakahalaga. And ito po yan, the blessed life is not primarily earthly success. Ayoko ng usapan, puro pera-pera lang. Amen po ba? Hindi yan ang dulo ng lahat. Sabi, earthly success and comfort, may persecution, kapatid. Yun ang katotohanan. May hardship sa buhay. Yun ang katotohanan. Pero huwag mong aalisin na kapag na-experience mo yung hardships at kung ano mang problema na yan, kapatid, na hindi ka na blessed. Blessed ka pa din. Amen po ba? Blessed ka pa din. Christians are called to see life through may eternal lens tayo, kapatid. Eternal lens. Katulad nito, lens. Na sana mas nakikita natin na, Lord, wala man ako ngayon sa panahon na to, pero sa langit, mayaman ako. Tama po ba? Sa langit, Lord, hindi ako maghihirap doon. Masaya doon. Eternal lens or eternal blessings, not temporary. Ano daw po? Panandalian lang yan, kapatid. Mas maganda na kasama mo ang Diyos sa buhay mo. And hindi ko po story, mag-end lang ako sa story nito. Kilala niyo po ba siya? Siya po ay part ng 12 disciples.
At siya po ay si Judas Iscariot. Ano po ang pinakamaling ginawa ni Judas Iscariot? Anong ginawa? Pinagpalit si Lord sa... Ay, pambihira. Sa panahon ba ngayon, ang tao ba pinagpapalit ng tao ang Diyos sa pera? Hindi man binenta si Lord, pero ito tanong ko sa iyo kapatid, pinagpapalit ba ng tao? Pinagpapalit ba ng tao ang Diyos sa pera? Napapaisip po tayo, tama po ba? At nung ginawa to ni Judas Iscariot, binenta niya si Lord, nagkaroon po siya ng silver coins, 30 silver coins. At sa panahon po na to, ang 30 silver coins, kung papalitan lang natin po sa panahon natin ay $25,000. Wow! Sinong gusto ng $25,000? Huwag mo ibebenta si Lord. Huwag mo ibebenta ang faith mo. Amen po ba? $25,000, yung 30 silver coins. Ito ang tanong ko sa iyo, kapatid. Yumaman si Judas Iscariot, tama po ba? Naging successful ba siya? Naging successful ba siya? Hindi, ano pong nangyari sa kanya? Dahil hinabol niya ang pera. Hindi niya hinabol ang Diyos. Tama po ba? May sense. At kung iisipin mo, kapatid, kada habol mo doon sa pera, mas lumalayo ka sa Diyos. Tama po ba? Kada habol mo sa pera, napapalayo ka sa Diyos. Pero ito ang tanong ko sa iyo, kapatid. Kapag lumapit ka ba sa Diyos, walang blessing? Kapag mas dumidikit ka ba sa Diyos, walang blessing? He is the source of all blessings. Amen po ba? Siya ang source. Pero gusto natin laging layuan ng Diyos. Kaya sa business natin, sa trabaho natin, sino ang i-honor natin? Si Lord. Sa meron tayo, sino yung i-honor natin? Si Lord. Sa buhay natin, sino yung i-honor natin? Sa lahat ng gagawin natin, we need to honor God. Amen po ba? Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. At pwede po ba tayong tumayo at manalangin? Lord, today, we are so blessed because you are here with us. Your presence is here, God. Naniniwala kami, Panginoon, na Lord, tinatama mo ang puso namin ngayon. Tinatama mo, Lord. Gusto mo, Lord, kung ano ang nasa puso mo, yun ang susundin namin, Panginoon, Lord. And Lord, today, Lord, kung ano ang meron kami, we want to honor our God, Lord. Gusto namin i-honor ka, Panginoon, with our wealth, Panginoon, with our talents, Panginoon, with our time, with our lives, Panginoon. Gusto ka namin i-honor, Panginoon. Dahil alam namin, ikaw ang source ng lahat ng ito, Panginoon. Kaya hindi ka namin kakalimutan, Panginoon. Kasi sabi niyo nga sa iyong salita, Panginoon, Lord, hindi mo kami iiwan, hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Kaya nga ngayon, Panginoon, kami naman ay babawi, Panginoon. Gusto namin, ikaw ang top priority namin sa buhay namin. Ikaw ang magiging sentro sa lahat ng desisyon namin, sentro ng puso namin, sentro ng isip namin. Ikaw lagi, Panginoon. Kaya maraming salamat. At Lord, naniniwala ko, lalabas ang iyong mga anak ng punong-puno ng pagpapala sa oras na to. At naniniwala kami, kasama namin ang presensya mo, Panginoon, sa lahat pang mangyayari sa buhay namin, Lord. Anoint us, Lord. Give us wisdom. Give us the right knowledge, Panginoon, Lord. I-lead mo kami sa right path, Panginoon. Naniniwala kami na, Lord, na more blessings to come, Lord. Madaming blessings na mangyayari sa buhay namin. Hindi pa tapos ito, Lord. At kung na-experience namin yung hardships, trials, struggles, Panginoon, naniniwala kami, kasama namin kayo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon. We honor you, Lord, we adore you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Everybody shout, Amen.